handa ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating pinagmamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Ano nga ba ang di niya kaya? Anong hindi niya magagawa sa kanyang kapangyarihang tinataglay? Kung pagninilayan at tuwirang siya'y nararamdaman, paano ka nga baga mababahala? Samantalang batid mong siya'y Diyos na dakila. Paano ka matitigatig? Yamang batid mong siya'y may magagawa. Paano ka mag-aalala? Samantalang batid mong lahat ng sandali siya'y kasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa isang samahan, bilang mga isang grupo kayo, hindi naman ura-urada pagda kakasama ka na sa kanila, di baga? Gayon din sa mga samahan ng mga lingkod, hindi ura-urada pagda ka nastawag ka ng lingkod. Kumbaga sa unay tagasunod ka, hanggang sa napabilang ka na sa mga lingkod. Katulad ng mga kaps, katulad ng mga lagad, na hindi naman pagdaka ay tinawag silang kaps. Lahat, kaps sila. Lahat ng napasama, nagsuri muna sila. May pandama muna, bago na italagang mga kaps. Hindi sila pinilit, kundi sila mismo ang nakisama, sumama, at nakasama. Kung sabihan man sila ng kapwa nila, baka gusto mo mag-caps, hindi pagdakay, oo, wika nila. Sa makatwid, tinarok muna at tinalus muna ang kanilang sarili kung sasama ba ako? Kaya ko ba? O magkakaps nga ba ako? Ganun din sa ITTeam. Hindi naman lahat ay ura-urada, halika, tuturuan kita, ITTeam ka na. Ganun din sa mga lagad. Ito isang halimbawa, huwag nang maglabas pa ng halimbawa sa iba. Ito na lang gawain ito. Sa mga lagad, unay tagasunod sila, pasyente. Samyat-miya nilang pagparito hanggang sa naiba ang damdamin nila. Naiba na ang pag-iisip nila, ang pagnanasa. Hanggang masabi nilang gusto kong maging mag-alagad. Sa makatwid, bago ka napili, bago ka na italaga, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo muna sinundan mo. Alam mo muna yung pinakinggan mo.
alam mo muna yung pinakisamahan mo, sapagkat hindi naman ura-urada, agad kasama ka. Sa mga choir, maliban, magkaiba naman ang naging kalalagayan ng mga choir. May sinabihan sa kanila na mag-choir ka, mag-practice ka. Subalit, ang iba sa kanila, kusang loob nila. Ano nga ba ang ibig kong ituran, mga minamahal? Kung ikaw mismo sa sarili mo, pumayag ka, tinalaga mo sarili mo, tinanggap mo yung kaloob sa'yo, bakit di mo pahalagahan? Bakit di mo mahalin? Bakit hindi mo pagtibayin? Yamang ang alam mo, hindi tao ang pinaglilingkuran mo. Yamang alam mo na hindi tao ang pumili sa'yo. Sapagkat lahat ng naglilingkod sa dakong ito, hindi sila ang gumusto sa sarili nila mismo. Kaya't mapapalad na napili sila dahil nadama nila at may pandama sila bago natupad na ganap ang sila ay mapili. Sa makatwid, mga minamahal, ang isang apo kuntsing hindi rin magtitibay sa paglilingkod kung walang napakita ang pinaglilingkuran, kung walang napakilala ang pinaglingkuran, kung walang pinadama ang pinaglilingkuran, kung walang napakahiwagang pinasilay at napagtindi sa isip at damdamin na dapat kang maglingkod. Sapagkat kung nakita mo sana na katulad lang sa palengke, na lahat ng paninda yun ang ilalagay, hindi pwede doon ang kabanalan. Masasabi mong, doon tagapagtinda ka, o kaya ikaw may-ari ng paninda. Kaya ang gagawin mo, magtinda, o dili kaya ay magbenta. At maghanap ng mamimili ka. Iba ang gampaning kabanalan, iba ang ginagampan ng pangkabanalan, at ibang tinanguan sa hindi taong tinanguan. Ngunit ilan nga kaya sa mga tunay na tumanggap ang tuwirang magsisikap, magbabata, magtitiis, at patuloy na magtitiwala, mananalig na kapag may pinagdaraanan sa isip at damdamin nila, niloob ito ng Ama dahil tinitingnan niya kung sino ako at ano ako. Dapat hindi baga yaon ang damdamin ng bawat isang mga inirang at pinili. Hindi yaong ang salita ng kapwa ang pinakikinggan, ang salita ng kapwa ang susundin, ang salita ng kapwa ang ikasasakit ng damdamin, o dili kaya'y makapagpapatibay sa kanilang paglilingkod. Hindi bagat dapat ang salita ng Ama? Kung magkagayon, ngayong oras na ito, magnilay kayo. Sa madaling salita, mga minamahal, ang anak na ibinaba, kilala muna at nakilala ang sinunod na ama na nagbaba. Kaya ang amang nagbaba, siyang pinatupad niya, pinakinggan, at sinunod sa sariling pagiging isang anak. Mga minamahal, isang halimbawa lamang ang binahagi sa inyo, sapagkat sa katotohanan doon makalalaya ang tao. Ngunit kung di mo nga batid ang katotohanan, subalit patuloy mong hinahanap, din mo na nasumpungan, anong uri ang paghahanap na hindi nakikita ang kanyang hinahanap? May totoo ka bang itinago? Totoo mo bang tinago yung hinahanap mo? At sigurado ka bang dyan mo nilagay? Kung isang bagay ang hahanapin mo? Kung hindi ka siguradong doon mo inilagay, huwag pahirapan ang isip mo. Huwag mo nang tiisin na hinihintay mo pang makita, samantalang wala kang kasiguraduhan na doon mo siya nilagay. O totoong may tinago ka.
Ang pagtatago ng bagay ay hindi katulad ng pagtatago ng kaloob ng Ama. Sapagkat ang pagtatago sa kaloob ng Ama, siguradong nasa loob mo siya, at bago mo siya tinago, alam mo siya mismo ang tinatago mo. Kaya't tiyamang alam mo siyang nakatago sa puso mo at tunay na tinatago mo, alam mo, hindi kanya pababayaan dahil siyang nabubuhay sa iyo. Sapagkat siyang nakatahan sa puso mo, siyang buhay na dinadama mo, siyang buhay na pinagtitiwalaan mo, siyang buhay na inaasahan mo, siyang buhay na pinaglilingkuran mo, at siyang buhay na binubuhay mo ang mga aral niya sa iyo. Kaya't nasa sa larawan ng nakikipagtotoo at mga nakikipagtotoo kung gaano ang kanilang pagdalisay na tinanggap at nahulagpusan naman nila dahil sa kanilang katapatan na habang kanilang hinahamon ang sarili nilang katatagan, habang sila'y hinahamon ng pinaglilingkuran nila sa kanilang sariling pagtanggap, kapwa sila hindi nahamon, kundi kapwa sila nangagtagumpay na ganap. Mga mahal, inyong pakinggan ang mula kay Juan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila. At kailanman, di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay na kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming Ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, ibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo ako. Bakit di ninyo maunawan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa. At kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko yung katotohanan, kaya hindi ninyo ako mapaniwalaan, ni hindi ninyo pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos.
maliwanag ang katotohanan. Kaya marugdob ang damdamin nilang nag-aaklas. Hindi nila maramdaman ang kung anong sinasabi ng isinugo at binaba sa kanila. Sapagkat iba ang layo nila, iba ang damdamin nila, pangsanlibutan at panglaman. Subalit ang isinugo ng Ama, ang damdamin niya ay ang damdamin ng Ama na ang damdaming matuwid at totoo na may pag-ibig. Kaya naman sa panuntuturan at pagwiwika, hindi maunawaan ng mga lahi ng ulupong. Hindi naman nila matanggap sila'y lahi ng ulupong, kundi ang wika nila'y sila'y hindi anak sa labas, kundi sila'y anak ng Diyos, lahi ni Abraham. Wika ngang maliwanag, kung lahi kayo ni Abraham, bakit hindi niyo ako mapaniwalaan? Sapagkat kung kayo'y lahi ni Abraham, alam niyo ang ginawa ni Abraham, wikang maliwanag. Kung magkagayon at alam ninyo ang ginawa ni Abraham, alam ninyo si Abraham ay sumunod sa Ama. Ananalig siya at naghintay nagbata ng pagtitiis alang-alang sa sinabi ng Ama na magtiwala at manalig sa Kanya. Bakit kayo hindi niyo magawa? Yaon ang ibig tukuyin, sapagkat hindi sila makapaniwala sa tunay na gawa ng Amang dakila. Mga minamahal, hindi ito pinakikipagtalastasan. Hindi ito pinakikipagtagisan. Lalong hindi ito pinakikipagmagalingan, kundi ito'y dapat isabuhay. Ito'y dapat tanggapin ng mga totoong kumikilala sa Ama na siya'y dakila, maywaga at mapagpala. Sapagkat ang kumikilala sa Ama, nagtitiwalang ngayon ay wala ako, subalit sa pagtitiwala kung bukas magkakaroon ako. Ang naniniwala sa Ama, at sa Kanya'y nagtitiwala, itong nararamdaman kong ito, alam kong pinadama man sa akin, upang ako'y patatagit patibayin, hindi para ako'y gupuit lugmukin, kundi upang may mapakita siya sa akin na ako'y Kanyang palalakasin, sapagkat sa Kanyang lakas, sa Kanyang kalusugan. Kung magkagayon at ang takot ang naghahari, baka ako mamatay, kanino kalahi? Ang lahi ni Abraham ay nagtitiwalang may gagawin ng Ama sa kanya, kaya't taon man ang binilang magdadalawamput-limang taon, hindi siya sumukot na wala ng pag-asa na ang lahi niya ang pagmumula ng lahi ni Abraham. Yaw na nga ang naganap na sa kanyang katandaan, baog na turingan, tuyot na itong si Sarah, lumuwal pang anak na pangako, sa matibay na pananalig sa paghihintay pagbabata. Kung gayon ngang lahi kayo ni Abraham, wikang maliwanag, dapat alam niyo ang gawa ni Abraham. Sapagkat binuhay ang paniniwala, bubuhayin ang pagtitiwala, yamang ang katotohanan ng sumasa inyo at ang katotohanan ng magpapalaya sa maling kaisipan sa baluktot na katwiran. Mga mahal, ganang inyong sarili, di ninyo mawawawaan ang aking binigkas at tinuran. Ganang di nyo nasisilayan ang magpapaunawa sa inyo at magbibigay kaunawaan, kung ito'y sumasa inyong tulad ng pagsasakatauhan ng isang Kristo, makakamtan din ninyo ang di man lubos sapagkat di kayo banal, ang di man lubos sapagkat di kayo matwid, ang di man lubos sapagkat hindi kayo tuwirang iisang anak na tulad ng Kristo, sapagkat kayo'y may laman, sapagkat kayo'y may kamatayan. Subalit ang Espiritong nag-uugnay sa inyo'y wala kailanman. Gayon paman, na tunay kayong anak ng Ama, ang pagtitiwala niyo sa Kanyang mabubuhay at tapat na bubuhayin niya dahil sa pananalig niyong siya'y buhay sa inyo. Mga mahal, ang nagtitiwalang bukas magbubunga ang aking halaman, sa kanyang pananalig na matapat, di niya nakikita kung paano magbubunga, subalit sa kanyang pagmulat ang mata, sa kanyang maliwanag na pagtitiwala, masisilayan niya ang bungang pinagtiwalaan niya. Yaw na nga ang katotohanan kung anong pananalig mo magaganap sa buhay mo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kaya't kung tunay na lingkod, bakit ka maghihinagpis?
At bakit mo gagawin ang sirain mo ang pagkatao mo sa pangako mong hindi dapat at hindi nararapat at gagamit ka ng kapwa mo tao para sirain mo rin at pagkatapos tatalikdan mo ang pagiging lingkod mo'y nasa na ito. Kaya't sino napipinsala? Ang tunay na lingkod, hinaharap ang mga dinadala. Sapagkat hindi mo maaaring itapon at ipadala mo sa iba. Kaya't kailangan sa balikat mo, ibalikatin ito sapagkat alam mo may sandigan ka at kabalikat. Kaya't bago mo talikdan ang sino mang kapwa mo, aalamin mo muna kung paano mo sila iwanan na hindi mo sila sinaktat, pininsala at lalayo kang walang nakakalam kung saan ka. Yaw na nga, ang dapat ay harapin ang katotohanan na sa bawat paghahandog mo, na sa bawat pag-aalay mo, sinisigurado mong kasama mong ama mo, alam mo hindi ka pababayaan, kaya't anuman ang lunukin mo, ikaw pa rin ay lalasap sa bandang huli ng tamis, sapagkat pinalasap niya ito, asin, tabang at pakla, pait, upang isang araw na palagukin ka ng tamis, maramdaman mo gayon kaya siya magmahal? Hindi. Sasabihin mo, matamis pala siyang umibig. Mga minamahal, tuwiran kong tinuturan, kung gayon lamang ang magiging katwiran at dahilan ng taong mga tinanggap ay paglilingkod, walang magugupot, malulugmok, kundi harapin nila, babatayin, titiisin ang mga paratang at pagbibintang hanggang isang araw mapatotohanan ng amang kanilang katapatan at siya rin naman ang nagpalaya sa kanilang katotohanang tinaglay. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Bawat isa ay may pinagdaanan, may mga pinagdaanan. Subalit, anuman ang pinagdaanan ko bilang apo kunsing nyo, hindi ko ginamit ang aking pangalan at kakayahan na binahagi ng Panginoon para linlangin ko at lukohin ang kapwa ko at gumamit ako ng kapwa-tao pagkatapos ay ganito at ganon, tatalikdan ko. Subalit, nakakalumbay kapag tinatanong ako, saan po ba si ganyon? Andyan, saan na po ba ngayon nakatira yun? Saan na po ba? Anong kinalaman ko doon? Wala naman akong alam doon. At di ko alam ang gawain na yon. Sapagkat ako nga, ang dalahin ko, pinabubura ng Ama sa isip ko para hindi ko maisip yon. Upang bahagi ako ng matuwid na mula sa kanyang aral at hindi doon sa sarili kong isip. Ako nga, marami kong dinala, pero wala akong sinabihan na, ano ba yung dinadala ko na rin? Bahaginan mo nga ako, ay babahaginan nga kita, papapasan ko nga sa itong isa. Subalit, kay buti ng Ama at kay dakila niya, doon niya napapatotohanan, kung tuwirang siya kinikilala mo't nagtitiwala ka sa kanya, hindi ka na mistula pang magsalita, sapagkat siyang nagsusugo sa iyo para dumamay ang kapwa mo at magmahal sa iyo ang kapwa mo na patutoong hindi ka pinababayaan ng Ama. Kaya anong dapat gawin? Magpakatotoo at sa katotohanan, makalalaya ang sinuman. Buhay bang Ama? Huwag gawing sangkala ng magdadahilan, pero hindi naman totoo. Kaya, maliwanag ang tinuran. Anong sinabi niya? Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay, tao. Mula pa sa simula sa kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya. Kaya, paano makapagbabago ang tao kung
ang nagahari ay yaong umaalipin na hindi ang nagturo ng katotohanan at mabuti sa kanyang katauhan, kaya upang maisalarawan at mapatotohanan, anak ka ng Ama, tagasunod ka niya, o lingkod ka niya, maisalarawan mo ang katotohanan na hindi nakaakmat katulad ng mga ninuno mong nagturan sino ang Kristo. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ng hirap, sakit, dusa, hindi gusto ng tao. Walang may gusto. Subalit, kung niloob ito para masdan ka, titigan ka, at sidlan ka ng kakayahan habang kinakaya mo, batahin mo hanggang isang araw, pinagaan ang palagay mo'y mahirap, mabigat na naging kaginhawahan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ganang ikay di mo nga kaya, ganang ikay di mo makakaya, ganang nagpapakaya sa inyo'y kayang-kaya niyang ibigay ito, kaya't kaya niya ring tulungan at damayan ang bawat anak niyang nagbigay lugod, nagbigay katotohanan na siya'y anak at nagpatutong siya'y anak nga na lumingap ay Ama at siya na may sumunod sa kanya upang magpatuto kapwa sila. Ito'y anak kong sumunod sa akin, ito ang anak ko na totoo sa akin, at ito naman ang Ama kong tapat at totoo, kapwa sila natuwa Ama at anak na turingan. Mga mahal, kayo man, kapag ang mga anak nyo'y sumusunod sa inyo'y ligayang-ligaya ng puso nyong nadarama. Kapag ang mga anak nyo'y nakikinig sa inyo, tuwang-tuwa ang puso nyo, di baga? Kung magkagayon at ito'y nararamdaman nyo bilang mga magulang kayo, suriin nyo, ano kaya ang damdamin ng Ama kapag kayo'y naaaliw sa mga mabubuting aral niya at nagmimitit, nagnanasang talimahin ng kalooban niya. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Bilang tao, anin ko man pong isipin, hindi ko man maisip kung paano ako nagkaganito. Kung paano tayo ngayon ay araw-araw may gawain na ginagampanan hanggang Sabado. Na kung paano napaabot sa iba't ibang dako ang ating gawain, bagamat kung magkamisan mayroon pa rin sa ating tumutuligsa at umaaya. Subalit, ang kasiyahan ay mas marami ang nakikinabang kaysa naman doon sa maraming satsat ang bibig. Kaya masaya pa rin naman. At maliwanag ang katotohanan na tinura noon pa man, ang kaisa mo anak ay makakaunawa sa iyo at ang magkakaisa ay nagkakasundo sila, kaya't ang lahat ng di laban sa akin ay di laban sa iyo. Maliwanag. Kaya, bakit ka magdaramdam kung inaayawan ka, kinakalaban ka? Ama man ang tinatawag, Panginoon man ang sinasambit. Kung hindi ka nila naunawa, hindi ka rin matatanggap. Kaya, magala kayo. Kung tinatanggap kayo ng kapwa nyo, magsaya kayo kapag minamahal nila kayo at matutong kayong higit na magmahal na tulot nila dahil nauna kayo sa kanila, nagpadama kayo sa kanila, kinilala kayo dahil sa Ama, kaya't ipakilala nyong higit pa siya. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Dynamite! Alalahanin ninyo yung wikang dynamite.
Ano ba yung dynamite? Pumuputok, sumasabog. Manalig kayo sa inyong pananalig na matapat. Sumabog din ang galak niyong matatanggap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Ama? Simple lamang kung abutin at tarukin yan. Kung di ka nagtanim, ano ang inintay mong aanihin? Kung wala kang tinago, anong asahan mong hahanapin at dudukutin? Kung wala kang
ginawang mabuti. Anong asahan mong ganti? Kung di ka marunong magmahal, sino magmamahal sa'yo ng tapat at totoo? Kaya, kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, gawin mo rin sa kapwa mo. At yun ang maliwanag, unahin mo ama mo. Kasunod ang pagkilala mo sa kanya, kikilalanin ka rin anak niya. Kapag anong ginawa mo sa kanya, higit ang gagawin niyang balik na ganti bilang anak niya. Kaya't sa inyong lahat, kung sa unay dumanas ka, kadustahan, paghamak, nakatalang maliwanag yan, magalak kayo kapag kayo kinukutya, hinahamak, pinagtatawanan, at pinagwiwikan ng kung ano-ano dahil sa akin. Sapagkat suma sa inyo ang katotohanan. Buhay ba, Ama? Ngunit, kung tinatanghal ka ng kapwa mo, pinararangalan ka't pinupuri, sa ibabaw lang ng mundo ito, sa kaharian ng Ama, walang magpupuri sa iyo. Kaya, hindi baling walang magparangal sa iyo, parangalan mo lang ang Ama at purihin mo siya, siya naman ang magbibigay lugod at galak sa buhay mo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, matigib kayo ng liwanag, maging ganap sa inyong lahat, na makita ninyo kung papaano ang Ama'y kumikilos gabit araw man sa buhay nyo. Sapagkat walang isang iglap at isang saglit sa Kanya, kundi lahat ng saglit at iglap may magagawa siya. Pagpalain kayo, may bukas pa. Magsimba po kayo. Ang tingnan ninyo at pakinggan, iyong aral na mainam at mabuti, wag yung taong pinagmumulan kung ayaw nyo yung katauhan. Pagpalain kayo. Kaya na po at maaga tayong gigis.